Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver light. Where the sun is always shining, there no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. The path that is my portion may be through the flame or flood, that His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Praise the Lord. And all God's people says, okay, pabili lang sa ta sa pagtindog, kay magbasa ta sa pulong sa Diyos. Again, mayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa inyong faithfulness diya sa Ginoo. Ug karon moadto kita sa atuang mensahe. Let us read from Psalms chapter 1 verse 3 and John chapter 15 verse 5. Psalms chapter 1 verse 3 and John chapter 15 verse 5. The Bible says in verse number 3, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." And then we will go to John chapter 15 verse 5. Ang pulong sa Ginoo nagingon dinhi, "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing." Magampo kitang Dios magpanalangin sa iyang pulong o sa iyang mensahe karon nga gabi. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imong mga pulong na basa namo og nadunggan, o salamat usab sa mensahe nga imong giandam para sa amo. Gamita kining mensahe nga madunggan sa imong mga katawhan, Lord. Gamita kini nga kini, Lord, mohatag sa ilaha og mga pagdasig diya sa ilang kinabuhi. I pray nga ikaw, Lord, magaistorya sa ilaha, pinaagi sa imong pulong karon, ug pinaagi ani Ginoo nga naa sila'y makatunan diha sa ilahang kaugalingon, ug kini nga mga butang nga ilahang makatunan, tabangi sila Ginoo sa pagkinabuhi niini sa ilahang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Help me also tonight as I preach your word,
Tagay kog wisdom ug puno ako sa imuhang balaan nga espiritu. I acknowledge that I can do nothing without you. Sama sa giingon sa imong pulong, you are the vine and we are the branches. So help us, God. Bless our remaining time karon nga gabi, and may your name be magnified. In Jesus' name, Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karon nga gabi is entitled, Not Barren Nor Unfruitful. Not barren nor unfruitful. Was there a time in your life nga nagbati ka nga mura mga igsoon ang imong kinabuhi wala siya nagproduce og fruit? Lahi biano nga to ang lahi ang bation sa tao pag mapansin niya nga murag wala na munga ang iyahang kinabuhi. Importante sa ato ang kinabuhi isip mga katawan sa Dios nga mamunga gyud ta. As believers, we are called to live a life that is not barren nor unfruitful, but instead ang ato ang kinabuhi dapat mag-produce siya og mga spirituhanon nga mga bunga nga maka-honor diha sa Dios. So let me give you tonight, mga igsoon, 5 things gikan dinhi sa ato ang mensahe, no? Not barren nor unfruitful. Una sa tanan, the promise of fruitfulness. Gikan dinhi sa ato ang nabasa sa Psalm chapter 1 verse number 3. Di ba giingon diha sa pulong sa Dios that the righteous will be like a tree. Sama siya sa usa ka punuan nga gitanom diha sa mga suba. Di ba? His life is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season. Ug ang iyang mga dahon dili malaya. So as believers, we have the promise of fruitfulness in our lives. Pag ikaw anak ka na sa Dios, kung ikaw luwas na ka, gisaadan ka sa Dios nga mamunga ka, you will have spiritual fruit. Ang mga tao nga dili saved, they cannot produce spiritual fruit. Only those who are saved. So, kaning spiritual nga mga bunga igsoon, kinahanglan nimo ni paningkamutan pod para makita ni siya sa imong kinabuhi. Because walay ma-produce nga spiritual fruit kung inactive ang usa ka Kristohanon. So we have the promise of fruitfulness. Ikaduha, the source of fruitfulness. Ang tinubdan. Kung maghisgot ta aning source, unsa man na siya, ang ugat. Or sa lahi bano nga pagka si tawag ni sa lahi nga pagka-translate anang word nga source kanang ang author, ang ugat or ang author, ang tinubdan sa pagkamabungahon. Walay lain nga source sa atong pagkamabungahon kundi ang ato ang Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo nagtudlo sa ato that He is the vine and we are the branches. And apart from Him, we can do nothing. Amen. Gina challenge na tamo igsoon nga bisag unsa ka okay ang dagan sa inyong kinabuhi, ayaw gyud palayo kang Hesukristo. Bisag makita nimo nga okay ang dagan sa imong kinabuhi. Okay ang dagan sa imong kinabuhi kay nakay trabaho. Okay ang dagan sa imong kinabuhi tungod kay nakay pamilya. Okay ang dagan sa imong kinabuhi kay nakay mga resources. Ayaw gyud palayo sa Ginoo. Amen. Kay siya ang imuhang source. Tinubdan. Sa panahon nga ikaw magpalayo sa Ginoo, magkaanam-anam o kamatay ang imuhang kinabuhi, ang imong spiritual life.
O kung malaya na ang imuhang kinabuhi, wa nagyoy ma-produce nga fruit diha sa imuhang kinabuhi. Amen. So ang source sa ato ang kinabuhi mao si Lord Jesus Christ. Our fruitfulness comes from our connection to Jesus Christ. Are you always connected with Jesus Christ? Always connect to Him. Ayaw i-disconnect ang imuhang kinabuhi diha kang Hesukristo. So we have the promise of fruitfulness. Ang promise sa Ginoo, magbunga ka. Pero kanang promise nga magbunga ka, kinahanglan nimo na trabahoon. That's why the Bible says, mga igsoon, work out your own salvation with fear and trembling. Dili ang Kristo na dili dapat nga maglingkod lang or maghulat lang. Nga maghulat lang siya sa Ginoo nga naay itunol ang Ginoo sa iya nga bunga. In order for you to produce fruit, you have to work. Amen. Ikaduha, the source of fruitfulness is the Lord Jesus Christ. Now, unsa may karakteristik aning fruitful nga kinabuhi? Mao ni ang ikatulo, the characteristic of a fruitful life. Unsay kinaiya? Pag ang Kristohanon magbunga na, unsa may kinaiya nga makita sa mga tao diya sa iyaha. Una sa tanan mga igsoon, a fruitful life is characterized by spiritual growth and maturity. Mao nay kinaiya sa mabungahon nga kinabuhi. No? Mag-grow siya spiritually o mag-mature siya. Amen. Maubihan na mga igsono nga maugid ni ang atuang tinguhaon sa atong Christian life nga mo-grow ta ug mag-mature ta. Kinahanglan mga igsoon nga mahimo gyud ang hamtong diha sa Ginoo. Amen. Kinahanglan nga dili kanunay nga isna kanang maglingkod ka. Kinahanglan nga adunay panahon sa atong kinabuhi nga magamit ta sa Ginoo. Ang mga baby di pa na sila gamiton kay di pa mga hamtong. Ang gusto sa Ginoo mga igala mo hamtong ta aron magamit ta niya. Higala kung magamit ka na sa Ginoo o kung ikaw magpagamit ka na diha sa Ginoo, diha siya mahimaya sa imong kinabuhi. Ang tao pag maluwas, malipay ang Diyos. Pero ang Diyos mahimaya pag ang tao magamit niya sa iyang buluhaton. Sa imong pananaw, sa imong kaugalingon, ning tubo ba ka? Kung wala ka ning tubo o kung wala ka nag-mature sa imuhang kinabuhi, if God has not used you even until this year, igsoon, then it means wala ka nagbunga sa imuhang kinabuhi. Because ang usa sa mga kinaiya sa fruitful life kay spiritual growth and maturity. Another mga igsoon is obedience to God's word. Kanang mi-obey siya sa pulong sa Diyos. Are you obedient? Ang kana ba nung kwan nagmabungahon diha sa iyang kinabuhi, makita ninyo nga nagatuman siya sa pulong sa Diyos. Kay balo ba mo unsa ang usa sa mga subo nga makita nato karon sa atong panahon? There's a lot of believers that even though dugay na sila nga luwas, wala nagbunga ang ilang kinabuhi. Makita ninyo na sa ilang kinabuhi because they are disobeying the commands of Jesus Christ. Pag ikaw magbunga ka sa imong kinabuhi, igsoon, makita nga ikaw obedient ka na sa iyang mga mando. Amen? Masabta nimo how important it is to obey the commandments of our Lord Jesus Christ. Another characteristic put or another trait of a fruitful life is love for God and others. You learn to love God and to love other people. Amen?
Because you learn to love God, you learn to love His church, you learn to love the other Christians, your fellow believers here in our church. You learn to love your neighbor. You learn to love the unsaved people. You learn to love, the pastor and his wife and their kids. You learn to love them, mga higala, because you learn to love the Lord. Usa sa mga timailhan igsoon nga nagbunga ka, you learn to love God and other people. So you become selfless. You're no longer selfish because nagbunga ka. And because nagbunga ka, ang gugma sa Diyos, nakita siya diya sa imong kinabuhi. Unsa pa, mga higala? Service to others. Serbisyo sa uban. You learn to serve other people. Mag-minister na ka. Magpagamit ka sa Ginoo. Kay balo ba ka higsoon nga naa kay ministry diri sa simbahan? Wala ka lang giluwas sa Ginoo para musimba lang sa iya dinhi. Giluwas ka sa Ginoo again aron gamiton kaniya og aron nga magamit ka sa iya igsoon. Na kay ministry diri sa atong simbahan. Pastor, wa man ko tawagi sa full-time ministry. Yes, dili tanan tawagan sa full-time. Pero matag usa nato dinhi itagaan ta og ministry sa Ginoo. Kung imong tan-awon ang imong kaugalingon, unsa kahay mahimo nimo para sa Ginoo? Wa ko'y nakita, pastor. Tan-awa daw unsa ang gipanghatag sa Ginoo sa imuha. Maunay gamito nimo in order to serve other people. Ang usa lang sa mga nakasubo karon sa uban nga mga Kristohanon, tungod kay gipanalanginan sila pag-ayo sa Ginoo, pero wala gyud nila gigamit ang katong mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa ilaha in order to serve other people. Higala, the more ka i-bless sa Ginoo, dapat the more ka magpagamit sa Ginoo. Share your blessing. Use that blessing to serve and to minister. Amen? Don't just use the blessing for yourself. Don't just consume it to yourself. Use that blessing to help other people. Amen? Magkadugay ka sa imuhang kinabuhi, isip anak sa Dios, unya magkadugay panalanginan ka diya sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo. Ay, kung wala jud kay panawagan sa Ginoo nga magmissionary, kung wala jud kay tawag sa Ginoo nga magpastor ka, kung wala jud kay tawag sa Ginoo nga magpastor's wife ka or mag-Bible woman ka, whatever may gala, you can serve God in other area of your life. Ang importante igsoon nga kung giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo, gamita ang panalangin to serve others. Mao nay buti pasabot, be a channel of blessing. Be a blessing to someone. Amen? Dili lang tayo mga igsoon nga puro lang atong kaugalingon. Unahon nato, siguro nato natong kaugalingon. Kaya ang Bible gitudluan beta sa Ginoo mga higala nga una, ang ato higumahon ang Dios, ikaduha, ato ang neighbor. So ang unahon nimo mga higala, ang Dios. Sunod, ang uban nga tao. Katapusan na ka. Ayaw unahay mong kaugalingon. If God blesses you, unaha ang sa Ginoo. Amen? Kung kaluyan di sa Ginoo, basin tagaan kag dako nga panalangin karong tuiga, ayaw gid unaha imong kaugalingon. Ayaw unaha ang mga bayronon nimo, ayaw unaha ang magpatukod ka sa imong balay, ayaw unaha magpalit ka og sakyanan. Ayaw unaha ang sa Ginoo. Ibalik una ang tithes sa Ginoo man na. Sunod, kung nakay dako nga grasya madawat, unaha ang simbahan sa Ginoo. Kung nagplano ka, mutukod kag balay imuha, unahas ang sa Ginoo.
Ayaw unahan mong balay, unaha ang sa Ginoo. And then, serve others. Katapusan na ka. Kung anay mabilin, naanay mabilin. Di ka mahutdan. Igo na para sa imuhang mga panginahanglan. Because if you do that, kung ang imuhang pagserbisyo sa Ginoo, order by order, God first, second others, and you last, the more pagyud ka i-bless sa Ginoo, the more magmanaghan ang bunga sa imong kinabuhi. Amen. Mao nang gingon sa Bible mga higal sa gitudlo sa atong Ginoo Hesukristo. He that loveth his life shall lose it. But he that loseth his life for my sake shall find it. Pag unahon nimo ang Dios, makakita kag bunga, makakita kag panalangin sa imong kinabuhi. Amen? Mao na siya. So evaluate your life and see if you are producing this characteristic. Nag-grow ka ba? Naghamtong ka ba? Naging obedient na ba ka sa Dios? Nag-learn na ba ka nga higugmaon nimo ang Dios ug ang uban? Do you learn to serve others? Tanawa daw igala kung kini nga trait or kinaiya nakitaan ba ni sa imong kinabuhi karon. Sunod, ikaupat. Ang mga barriers sa pagkamabungahon. Barriers. Usa man ning barriers. Mga hadlang, mga babag. Tama ba sa Tagalog? Hadlang, mga babag sa pagkamabungahon. You know, naay mga pipila ka mga barriers nga mag-prevent sa ato gikan sa pagkinabuhi o mabungahon nga klaseng kinabuhi. Unsa maning mo babag sa ato ang fruit or blessing. Una, sin and disobedience. Sala o pagkamasinupakon. Or dili pagkamasinugtanon. Mao ni ang mga babag. Always look at yourself. Examine your life every day. Naging obedient ba ko sa Dios karong adlaw? Sa iyang kabubuton. Ikaduha, lack of prayer and Bible study. Kulang sa pag-ampo o pagtuon sa Biblia. Babag na. Ikatulo, selfishness and pride. Na ba kay ingonan higala selfishness and pride? Check ni muna sa imuhang kasing-kasing karong gabi. Sunod, unsa pa? Fear and doubt. Pagkamahadlokon o pagkamaduha-duhaon. Mao ni mga babag sa pagkamabungahon babungahong kinabuhi. So i-check nimo always sa imong kinabuhi, naabay sana, napay pagkadili masinugtanon diya sa imong kinabuhi, kulang ka ba, wala ka ba nagaampo o wala ba ka nagatuon sa Bible? Is there selfishness and pride or garbo diya sa imong kinabuhi? Dominant ba ang fear o ang kaning pagkamaduha-duhaon diya sa imong kasing-kasing? These are the barriers of blessings. Amen. Tanawa diha sa imong kinabuhi. Identify any barriers in your life and ask God to help you overcome them. Amen? I-identify yun. Unsa man. I-check na lang no unsa man ang naa sa imong kinabuhi karon. Kani ba? Sin and disobedient? Kani ba? Lack of prayer and Bible study? Kani ba? Selfishness and pride? Or kani ba? Fear and doubt? I-check nimo, identify your problem. Amen? Kaya kung di nimo ma-identify ang barrier, dili jud ka magbunga gihapon. Last ug ang katapusan, cultivating fruitfulness. Unsa man ang cultivate? Pag-umad. Di ba? Cultivate, di ba? Gina-cultivate nato ang yuta bago nato butangan og lisod, bago nato tamnan, gina-prepare nato, gina-develop nato, dili ba? Gina-form nato mga igsoon. So how to cultivate fruitfulness? To cultivate fruitfulness in our lives, una sa tanan, we must abide in Christ.
Unsa man ang abide in Christ, mudikit jud ka diha kang Kristo. Jesus said, without me, you can do nothing. Kamu mga young people, sultian ta mo, pag ikaw magpalayo sa Ginoo, wala kay mabuhat sa imong kinabuhi. Wa kay mabuhat, wa kay ma-accomplish, wa kay ma-achieve. So kung wala kay mabuhat, di jud ka mo successful. Si Hesukristo ang susi. Abide in Christ. Ikaduha, study and obey God's word. Amen ba? Abide in Christ. Unsa man nga bersikulo sa Bible, abide in Christ. John 15:5, dili ba no? Study and meditate the word of God. Unsa man igsoon, study and obey God's word. Study, meditate and obey God's word. The Bible says, Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Mao ni ang verse ani. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Amen. The result will be, verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. How to cultivate fruitfulness? Abide in Christ. Amen. Purpose in your life, you will abide to Jesus this year. Sunod, study, meditate, and obey God's word. Ikatulo may gala, prayer and seek God's guidance. Prayer and seek God's guidance. I-abri rin yung mga Bible, Psalm 119. Magbasa ta, verse 133. Psalm 119, verse 133. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa ato dinhi in Psalm 119 verse 133. Ano mo? Psalm 119, look at the verse. Psalm 119 verse 133. Tanaw niyo dito, tanan palihog. Diri. The Bible says, order my steps in thy word. Amen? Kinsay mo pahiluna sa ato ang mga lakang? Ang Ginoo. The Bible says, the steps of a good man are ordered by the Lord. So, unsa may gamiton sa Ginoo in order to order our steps? Iyang pulong. So, always spend time with His Word. And the Bible says, let not iniquity have dominion over me. Amen ba? So, una mga igsoon, abide in Christ, study and obey God's word, pray and seek God's guidance. Pag-ampo kanunay, mga young people, daghang mga young people tapulan mag-ampo, dili mag-ampo. Naay mga young people dili mangita sa giya sa Dios diya sa ilang kinabuhi. Mao na nga daghang mga young people nangapakyas, nangahulog sa sala. Hasta pod ang mga dagko nga mga tao. Hasta pod ang mga hamtong na ba nga mga Kristohanon. Sa adlaw nga dili nimo pangayoon ang guidance sa Ginoo, you will fall and you will fail. Amen. Unya, kanipod mga higala ang katapusan. Serve others and share the gospel. Serve others and share the gospel. So how to cultivate fruitfulness? Abide in Christ, study, meditate, and obey His word. Pray,
and seek God's guidance, serve others, and share the gospel. Last verse, Matthew 28, verses 18, 19, and 20. Jesus said in verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them, mao ni ang discipleship. Human sa pagdil nimo sa tao sa kaluwasan, bautismuhan siya, unya human nga bautismuhan siya, tudluan siya sa mga pagtulunan ni Kristo. Continue to teach the new converts. Amen? Teaching them to what? Observe all things whatsoever I have commanded you. The promise of Jesus. Kung imuhang i-share ang iyahang pulong o ang iyang maayong balita, gisaadan ta sa Dios that He will be with us always. Nag-ingon siya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. I encourage you, para magbunga ka this year, share the gospel of Jesus Christ. Determine in your life to share the gospel of Jesus Christ this year. Pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pagdala og mga tao diha sa tiilan sa Ginoo. Amen. Dasigo nako ang tanan nga mga anak sa Ginoo dinhi. Kinsa dinhi sa inyo ha, daninguha ka, panalanginan ka sa Ginoo ug mamunga ang imong kinabuhi. Higala paminaw, dili pwede mangarap lang ka ug panalangin. Kinahanglan nimo i-obey ang command sa Ginoo. Usa sa iyang mga command is to go and teach the gospel of Jesus Christ. So, ang ako abanong i-encourage sa iyong tanan, maggahin ka og oras ug adlaw sa tibuok semana nga kana nga adlaw ug oras mugawas ka sa inyong balay unya mag-share ka og tao sa kaluwasan. Amen. Buhatan na siya igsoon. Ug kung buhaton nimo na, malipay ang Ginoo sa imuha ug panalanginan kaniya. Amen. Make a commitment in your life to cultivate fruitfulness. Amen. So in conclusion sa atong mensahe karon, as believers, we are called to live a life that is not barren nor unfruitful. Ayaw magsugot nga wala kay bunga karong tuiga. I-goal diya sa imong kinabuhi that you will be a fruitful believer in Christ. Produce spiritual fruit that honors God. So karong gabi, ang challenge ako sa iyong tanan, sa di pa tanin ninyo magampo, evaluate your life and make a commitment to cultivate fruitfulness. Tanawa sa imong kinabuhi, evaluate asa unsa ang mga dapat nimo nga buhaton karon sa imong kinabuhi para ikaw magbunga ka igsoon. Again, gisaaran ta sa Ginoo, magbunga ta. Kay mga luwas naman ta. Pero dili na automatic og magic, lihoko nato na. Amen. Kanang bunga mauna ang mga panalangin sa Ginoo. You know, I want the Lord to bless you. I want your life to become fruitful. That's why I encourage you. Buhatan ninyo ang mga butang nga gipabuhat sa Ginoo sa atoa. Idoko ato mga uloy piyo ato mga mata. Idoko ato mga uloy piyo na ato mga mata. Karon nga gabi,
Evaluate your life. And make a commitment to cultivate fruitfulness. Father in heaven, salamat sa imong pulong o sa imong mensahe, Ginoo. I pray that, please Lord, move the invitation tonight. Speak to your people. Help them. Help them kung asa diha sa bahin sa ilang kinabuhi na kinahanglan sila magbunga. Help them also to desire spiritual fruit in their lives. Help them, Lord, nga mao ni ang mahimo nila nga goal diha sa ilang kinabuhi karong tuiga. Please, Lord, istoryaha ang imong mga katawhan. Dear Holy Spirit, tabangi ko nga mo istorya ka sa mga kasing-kasing sa imong mga katawhan karon. Bless the invitation tonight. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan, manindog ta mga igsoon. Karon nga gabi, sama sa ako ang gipangutana sa inyo ganina, have you ever felt like your life is not producing the fruit you desire? Check na lang diya sa imong kinabuhi, are you producing spiritual fruit? We are promised na mamunga ta. We are told na ang tinubnan, ang ugat, ang source sa ato ang bunga si Jesucristo. So unsa man mga higala ang ato ang mga buhaton aron mamunga ta. Kinahanglan magpabilin ta diha kang Kristo. Magtuon ta sa iyang pulong ug tumanon nato ang iyang pulong. Are you being obedient to His word? Are you studying His word? Are you praying faithfully and seeking His guidance? Are you serving others? And are you sharing the gospel of Jesus Christ? Kung wala nimo ni gibuhat mga igsoon diha sa imong kinabuhi, make a commitment tonight to cultivate fruitfulness in your life. I-check po diha sa imong kinabuhi kung unsa ang sala ang imong ginatago-taguan. I-check na lang po kung ikaw nagmasinupakon ba ka. Kung ikaw mga igsoon nag-disobey ba ka diha sa mga mando sa atong Ginoong Hesukristo. I-check na lang po kung naabay nagpatigbabaw ba na diha sa imong kinabuhi ang pagka-selfish o ang kaning pride. I-check na lang po kung nagpatigbabaw ba ang pagkamaduha-duhaon or ang kaning doubt o ang kaning kahadlo. Identify any barriers in your life and ask God to help you overcome them. Kay mao ni mga hindrances, mga babag sa pagka-mabungahon. So tonight, ang akong isulti sa inyo ha, only God can help you. Muduol ta diha sa Ginoo, unya mangayo tagtabang sa iya. Unya maghimo ta og commitment diha sa Ginoo. Tinguhaon nato nga magbunga ta diha sa Ginoo. Let us do those things nga gisulti o gimando sa Ginoo sa tua. If you want to come to the altar tonight and pray, I encourage you and I challenge you, pwede ka mugawas diha sa imong lingkuranan o magampo o makigistorya sa imuhang langit ng Amahan. You can step out and you can